Ladies and gentlemen, boys and girls, mga kaibigan, katropa, mga kaututang dila, welcome to our Camino of Pilipinas second edition. And I'm your host, Miss Tony G. And now, let us welcome our contenders na maglalaban-laban kung sino ang hinilangin ng mauupo bilang strongest team. Eto na sila! Ayaw ang tao sa inyo na lang. Mandong umapakyaw. Ako ang dapat umupo at ang aling strongest team. Dahil wala ko na ang dapat na gawin para sa'yo. Timbang ng bigat nyo! Deng-deng po! Sa iulad ng bayan, bago lipunan ang kailangan. At may paniniwala kung walang nagpapaloko, walang manloloko. Banhay na araw sa inyo na boss, Lani Rubino po. Naniniwala akong ako ang dapat tanghaling strongest team. Ako ang dapat tanghaling strongest team dahil bilang nanay ng bansa, nauunawaan ang nararamdaman ko kayo. At naniniwala ako kung 40 times 4, di 1,600, bigas pa lang yun. Magandang araw po sa lahat! Nancy Buninay po! Ako ang siyang dapat maupo at tanghaling strongest team. Dahil kaya ko mag-supply ng cake sa lahat ng senior citizen. At naniniwala akong may liwanag ang buhay. Oh well, I do not think I still have to introduce myself dahil tulad nga ng sabi na ni Mommy, they stole the presidency not once, not twice, but 3 times a lady. Maayong adlaw sa tanan! Sarado po! Ako dapat na gawing strongest team sa ilatanan. Dahil kay Sarado, always open ang palato. Ako po si Juana de la Cruz. Okay, contenders! Narito ang mechanics ng ating game show. Bibigyan kayo ng 30 segundo upang sagutin ang mga katanungan. At para ma-verify ang inyong mga sagot, ay nag-imbita tayo ng mga audience representatives mula sa labor union, activist group, churches, and non-governmental organizations. At para sa unang katanungan, nararamdaman niyo ba na mananalo kayo sa karerang ito? Kasabay ng pagkapanalo ng bansa laban sa COVID-19. Yes! Sandali na gabi, nakatulog ako. Naginip ako, nasa taas daw ako ng building. Tapos tinitig ako ang kalsada. Duma na parang aling ng dagat. Tapos may tumatakbo ko ng kabayo. Sabi ko, hala, bakit di siya umabot ako dyan side ng butas? Kaya, nagiging ko, mananalo tayo sa rin laban. Oh my, of course yes. Naniniwala ako na ako ang mananalo at mauupo sa pwesto. I learned so much from this pandemic. Kaya kung ano man sabihin nila, maniwala tayo. Kaya naniniwala ako na ako ang mananalo dahil iyon ang ulat ng Nostradamus. Alam din na mananalo ako sa laban na to dahil katulad ng mga kapitbahay nating bansa ay nanalo na laban sa virus. Kabilang na dito ang 10 sa ating mga kapitbahay kahit wala pang gamot at kahit wala pang bakuna. Ayon sa mga eksperto, 99% ng germs ay namamatay sa paghugas ng kamay, kaya ako po ay naghuhugas kamay. Dahil the last man standing is a woman. I agree na ako ay mananalo. Kasi before we took a break, in the Senate, merong ulat na nilalabas na karapatang pantao ang virus na ito. I also disagree kay Buninay. Yes, mananalo ako at tatanghaling strongest team of them all. Kaya nga pinaglaban natin ang kaukulang allowance para sa mga frontline workers na nagtagpa sa kanilang sahod. Isa itong paraan kung salamatan natin sila para sa munang mga sakripisyo. Tingon! Naniniwala ko na mananalo ko. Ano bang ginagawa ni Daddy? Siya nang bahala dyan. Tsaka, eto tandaan nyo. Sa tuwing darating na eleksyon, dito kayo makakarinig ng mga matamis na mananalita. Mga pangakong napapako. Kaya naniniwala ko. Kami kong mga... Matapos natin marinig ang ating mga contenders, maaari meron ng kayo napupusuan at nais malingwa para sa ikalawang katanungan paano mapapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino sa kabila ng COVID-19 at iringan sa West Philippine Sea. May patuloy ng plano at ipagtanggol ang Philippines. Sa katunayan, sumulat na ako sa imbahatan ng Winnie the Pooh
laban sa COVID-19. Tulad nga na sinabi ko kanina, na-survivor ako ng COVID. Kaya sa palagay ko naman, kaya natin magtagumpay ng kanya-kanya. At yung sa Philippines naman, huwag kayong mabahala doon. Dahil ihampas natin sa kanila ang ito at ibabato natin sa kanila ang Golden Buddha. Tingnan ko lang, huwag din nila ibalik ang Sabi ni Nanay Dora, habang nakakaedad, mas lumalapit ang kalinga ng gobyerno. Kaya naman, huwag mahihiyang magtanong dahil karapatan ng bawat Pilipino bumalik. Tulad nga ng pag-withdraw ko sa kandidatura, dapat i-withdraw na din ang mga nag-claim sa West Philippines sa COVID-19. 10,000 itlog, 10,000 sardinas, at 10,000 noodles sa 10,000 pamilya. Ang ikatlong katanungan, bakit ikaw ang kailangan piliin ng sambayanan bilang strongest link? Ako ang dapat napiliin ng taong bayan. Your time is up. Hindi lang ako ng sports, pangpamilya at pambansang kamatyo, kundi para din ako sa sambayan ng Pilipino na naniniwala sa pulang kabayo. Ako ang kailangan ng bagong sambayanan, bagong liderato, bagong gobyerno, natitingalin ang bagong nasyon. Kaya ko ang inyong piliin para sa pagbabago. Dahil very. Dapat ako ang piliin ng sambayanan. Dapat ako ang piliin ng sambayanan dahil hindi lang ako isang ina. Lola, tiyahin at ina ng bayan. Ako din ay isang lugaw queen at sisiguraduhin ko walang maiiwan sa lugawan. Alam mo kasi, Tony, lagi ko itong sinasabi. Wala man ako nang meron sila, meron naman ako nang wala sila at kayong lahat yon. Naniniwala ako na ang pag-ibig hindi lang nakakabulag, kundi nakakamatay. Kaya bilang isang nanay na nagmamahal sa kanyang mga anak, handa akong ibigay ang aking buhay. Ang internet ay para ding highway dahil dapat mabilis ito. Ito ang daluyan ng impormasyon. Kaya piliin ako sa mabilis na internet. Kaya kay Sarado, always open ang palasyo. Kaya ako ang piliin sa tunay na pag-asenso. Paniguradong madede. Si Juana de la Cruz, masugid at taga-subaybay ng bayang Pilipinas. Ako, yung laman ng Mindiola, ng mga ibahati sa piling nagpapakita. Nagpaparamdam, ako ang tangkad ng kanya sa paa sa kakalakan. Kapabilisan nipis na sigurong kumakalaw. Halos mapapos ng dinagunting na papara. Habang ang mga taong ito'y naguunahan, kaya na kay taas. Nag-aawayan, nag-uupakan, naghihilahan pababa. Ako, si Juan